gozaimasu minasang, magandang umaga pare. Natapos rin ng halos dalawang araw na pag-ulan ng niebe. Wow, Tagalog na Tagalog, niebe. Naalala ko kasi nung kabataan ko, itong si Lolo Jehan, yung Dog of Flanders, itong si Lolo Jehan na may alagang aso, yung pangalan ng bida doon, nakakalimutan ko na, yung magaling mag-drawing. Yun yung story na nakakaiyak yun eh, naiyak kaya ako doon. Pero anyway, maganda na ang panahon, kumikinang ka na ang araw, ang kalsada puting-puti, kumukuti-kutitap, ang mga puno, wala nang dahon, talagang winter na. -8 ang temperatura sa labas, sobrang lamig. Mas okay pa nga, alam mo pare, mas okay pa nga pag umuulan ng yelo. Habang bumubuhos ang niebe, hindi siya ganun kalamig, siguro mga 1 degrees, -1, -2. Pero after bumuhos niyan, diyan mo na mararamdaman yung mas malamig na panahon. Damang-dama mo na nanonood sa buto. Ganyan, yan. Tingnan mo yung tsura ng labas. Yan ang araw-araw na senaryo dito sa lugar ko. Halos walang tao. Kita mo, wala ka makikitang tao sa kalsada. Ano ba ang masarap na ulam kapag ganitong malamig ang panahon? Siyempre, sabaw. So magluluto tayo ng tinola, pero ang tinola natin ay Japanese version. Balik ako sa inyo mamaya pagkatapos ko mamalengke. Bye-bye! Pare, tapos na tayo mamalengke. Pagka ganitong oras, ang mga makakasabay mo sa pamilihan dito sa Japan, puro mga obachang tsaka uchisang. Sobrang lamig ng panahon, kaya ang binili nating ulam ay magtitinola tayo. Ito yung mga halos mga 90 anyos na, pero tignan mo kumilos. Yung mga ganyang edad. Grabe, ang bibilis. Abutin kaya natin yung mga ganyang edad. Yukuan sila ng yukuan. Si Masa. Pati tuloy ako. Kahit sino makita kong tao, yuko lang ako ng yuko. May makasalubong sa Pilipinas, nagdadrive, yuko pa din. Uwi na tayo. Grabe ang lamig. -8 ngayon. Tutuin na natin yung ating Japanese tinola. Eto na tayo, malapit na tayo sa bahay ko. Yung unang 2 pinto, yan ang bahay ko. Let's go! Baking lang, baking. Okay. Ito na ang ating mga pinamili. Oop! Ganda ng kulay ng basket ko, di ba? Bading na bading. Baby blue. Oh, lamig. Ito na, pasok tayo. Okay pare, simulan na natin to. Ito yung mga napamili ko. Syempre, as usual, namumutik-tik na naman siya sa sticker na dilaw, na ang ibig sabihin ay 50% off o hanggaku. Ultimo saging, yan ang binibili ko, yung mga may ganyan na hinog na. Next time, explain ko sa inyo kung bakit ganito yung mga binibili kong saging. May purpose ako bakit ganito. Unang-una, hindi lang dahil sa mura. So sa atin, pag nagtinola tayo, ano ba ang sahog natin? Siyempre, yung manok. Ito yung manok na nabili ko last time sa Costco. Ito yung thigh part na medyo malaman din, masarap sana ng pamprito, pero sa ngayon, mas gusto natin may sabaw. Kaya ginamit na rin natin. Dinagdagan ko na lang siya ng leg. Ito, walang price kasi, walang bawas kasi maaga pa eh. 231 yen. 5 pirasong hita. Gulay. Diba ang nilalagay natin sa tinola sa Pilipinas, kung hindi papaya, sayote. Wala naman tayong mabibili nun dito, shoganai. Kaya ang ginagamit namin ay patatas. Tapos, yung malunggay o dahong sili, wala rin dito niyan. So, ang pamalit namin ay horenso o spinach. Mas masustansya, mas masarap. So, ngayon, hiwa na tayo ng panggisa natin ng luya, sibuyas, bawang. Start na tayo mag-gisa. Lutuin na natin tinola. Dahil tingnan mo naman ng paligid. Talaga nga naman. Magsasaing din tayo para makuha natin yung hugas-bigas na mas masarap pang sabaw dito sa tinola. Huwag na natin masyadong artehan. Maghiwa lang tayo ng luya. Nipisan lang. Bawang, ganun din. Maliliit lang. Sibuyas, isang buong sibuyas na puti. Kung may pulang sibuyas kayo, mas maganda. Balatan na rin natin yung patatas. Hiwain lang ng katamtaman, yung bite size, para mas madali siyang lumambot. Itong spinach, hindi ko gagamitin lahat, kalahati lang dahil alam niyo naman tayong Pinoy. Hindi ko naman mauubos na isang kain lang. So, init-init to siguro sa akin. Itong halos 3/4 na manok na tinola na to. Siguro mga 4 na araw sa akin yan. So, gagawin ko, kalahati lang yung kukunin ko nito.
Tapos yung kalahati, hugasan ko na, ipipreaser ko na lang. Tapos kada iinitin natin yung tinola, may bago tayong, hindi siya madudurog, di ba? Kakainit. Yun ang diskarte dito. Magsimula na tayo mag-isa, wag na natin masyadong artehan to, pare. Maglagay lang ng katamtamang mantika. Pag ako nagigisa, lagi kong inuuna yung sibuyas. Sunod ang luya, hinuhuli ko lagi yung bawang para hindi masunog. Para hindi masyadong makaapekto sa lasa ng ating tinola kasi medyo papait. Pag nasangkot siya ng lahat, sunod na yung manok. Yung manok natin, kitang-kita mo, namumula-mula pa yan, pare. Timplahan ng konting asin. Freshly cracked black pepper para mas madagdagan yung kick. Halu-haluin ng konti, pare. Para pantay-pantay yung pagkakaluto ng manok. Tapos takpan. Makikita mo, pare, nagsabaw na yung manok kasi masyadong juicy yung mga manok dito. Haluin ulit. Takpan ulit. Habang inaantay natin yung manok, hugasan na natin yung bigas. Ang kinukuha ko rito ay yung pangatlong hugas na. Ang tubig namin dito ay nanggagaling sa deep well, pero pwede namang inumin. Pero pagka ganitong pangsabaw, ang ginagamit ko ay yung iniinom ko ng tubig na kinukuha ko rin na distilled water. Kagandahan, pare, kapag kahugas bigas yung ginamit mong pangsabaw sa tinola o sa kahit na anong niluluto natin na mga Pilipinong may sabaw na ulam, ang parang ang puti-puti, parang ang linis-linis. Itong parang yellowish na to na nakikita nyo, yan yung juiciness ng manok dito sa Japan. Masyadong juicy yung manok dito, masyadong makatas. Kaya pagka pinakuluan mo ng husto, lumalabas yung flavor niya sa sabaw at ang sarap ng lasa. Okay na. Yung alat, pare, depende na sa'yo yan. Kasi pag tinola, alam mo naman, magpapatis pa tayo dyan. Kapag malambot na yung manok, ilagay na natin yung mga gulay. Yung patatas, takpan ulit, tapos mga 5 minutes, okay na yan. Yung spinach, mga 2 minutes ko lang pinapakulon yan kasi mas gusto ko yung medyo crunchy pa siya pag kinain mo. Okay, pare. Perfect setup. Bagong lutong kanin, bagong lutong tinola, patis na may siling labuyo habang nanonood ng Eat Bulaga sa labas, puting-puni, punong-puno ng snow. Kain na tayo. Itadakimasu. Sarap nito, pare. Ayan. Sarap nito. Higup muna tayo ng sabaw. Ito yung Thai part. Siyempre, kailangan lagyan natin ng labuyo. Ulit. Yari na naman tombong natin ito. Patatas natin. Nakakatatlong subo pa lang ako, lumalabas na yung pawis sa ulo ko. Pusin ko lang to.